before I start. So welcome back to the Visayas Disaster Resource Center. Just as an update, ang layunin ng ating Pangulo sa pagbisita ngayon ay inspeksyonin pang bagong automated lines natin. Dati-rati kasi yung Luzon Disaster Resource Center natin, or better known as LDRC, ito VDRC, dati-rati 5,000 hanggang 8,000 lang yung produce niya kada araw. Eh nakita naman natin itong mga nakalipas na panahon na sunod-sunod ng mga sakuna, so we really need a bigger capacity. So ang pinakita ko ngayon sa ating Pangulo, yung fully functional automated line that brought up the production level to 30,000 a day. Diba? 30,000 sa Luzon, 30,000 dito sa Visayas. Nakita ng Pangulo natin yung difference ng dati na manual, na mano-mano, and yung automated na nakaupo na lang, aandar. Ang direksyon ng ating Pangulo is na maibsan yung pangamba ng mga kababayan na kung may sakuna, hindi nila alam saan kukunin yung pagkain. Ina-assure natin sila lagi, maliit man o malaki ang sakuna, handa ang pamahalaan nasyonal na tumugon sa inyong pangangailangan sa pagkain and later on sa cash assistance. Yung pangamba kasi ng mga disaster na mga biktima lagi is pagka nagkaroon ng malakihang bang disaster, handa ang pamahalaan na pakainin kami. Ang sagot namin, makikita niyo naman by yourself, na kahit walang sakuna, tuloy-tuloy ang production. Hindi naman tayo nag-backlog or naghahanda kapag nandiyan na yung sakuna. Naghahanda tayo 365 days a year alinsunod sa direktiba ng ating Pangulong Ferdinand Marcos. One more highlight, magsisimula na ang construction ng MDRC or the Mindanao Disaster Resource Center. Kasi right now, BDRC is catering to both Mindanao and Visayas. Ang target ng ating Pangulo, sabi niya kanina sa akin, dapat siguraduhin ko na by end of this year to early next year, umaandar na yung bagong repacking center na yun. That should add capacity again to us another 30,000 a day. So, speaking of preparedness, ilan po ang family food packages sa BDRC? Huwag na lang BDRC nationwide kasi hindi naman lahat dito tinatago. Remember ang system natin, katulad ng nakita nyo sa labas. Pag-repack dito, pini-pre-position na alinsunod sa utos ng ating Pangulo. We operate 1,000 warehouses nationwide. Malalaki, maliliit, hanggang sa pinakaliblib ng nato. Right now, as we speak, 4 million na ang naka-imbak na family food packs nationwide. And we're on our way to hitting 5.2 million. Yung 4 million record na yon. Last year, ang record lang natin was 3 million. Ngayon, ang naka-imbak na 4 million. Patuloy pa tayong mag-imbak hanggang umabot tayo ng 5.2 million family food packs spread across 1,000 na mga warehouses nationwide. Para sa ating mga kababayan, assurance to na kung nasaan man kayo at kung saan man tumama ang sakuna, mabilis tayong makakaresponde at may sapat na family food packs para sa lahat ng mga affected. Sir, na-mention ni Presidente kanina, Secretary, yung papa-expire na food packs. Anong gagawin natin? Sa natin, protocol natin, pag year expiring na, nag-food for work tayo. Okay. Ibig sabihin, nag-volunteer sila para tumulong sa kanilang mga komunidad. In return, binibigay natin yung food boxes, pero hindi na tayo umaabot dun. Last year, nakita nyo naman, mula bagyong Opong hanggang sa December, never tayo nang bakante. So, from our history, halos hindi na tayo umaabot dun sa food for work kasi lahat talaga dispatch. This year alone lang, nakapag-release na tayo for Typhoon Basang, nakapag-release na tayo para sa Bulkan ng Mayon, nag-release pa rin tayo hanggang ngayon sa Mayon. At the same time, nag-shear line makailan sa Davao del Norte at sa Davao de Oro. So talagang no day is a non-disaster day sa atin. Sir, one serving lang ba for every family? One box is good for a family of 4 for at least 4 days. Sometimes, pag mabilis lang yung sakuna, halimbawa flash flood lang, isang box na lang yung nakukonsume ka. Pero katulad sa Mayon, na tuloy-tuloy yung alburuto ng bulkan at yung mga taong di makauwi, tuloy-tuloy yun, non-stop. So, umaabot tayo kung 6 na buwan yan. 6 na buwan na replenishment ang ginagawa natin. So, can you tell us more about the cash for work at mga volunteers din dito sa BDRC SEC? Yes, tama. Yung iba dito, nakita niyo naman yung mga Boy Scouts natin. Shout out sa mga Boy Scouts natin na lagi nandito. Hindi cash for work yan, mga pure volunteers yan. Pero minsan, meron rin tayong mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong pinansyal. Instead na outright na ayuda ang ginagawa ng departamento, they do work here, pero in return, nababayaran sila for the minimum wage. So may cash for work program din tayo. So, para we can convert our social welfare to make it more conventional na hindi lang yung nag-aabot tayo ng tulong pinansyal, kundi nagiging bahagi sila ng response sa disaster, nagiging bahagi sila ng nation building.
Pero you accept volunteers din, sir, ng organizations. Yes, marami. Ano, sa likod ko, baka ngayon wala lang sila, pero halo-halo dito, merong organic na empleyado ng DSWD. Meron tayong mga volunteers from NGOs and foundations, mga schools. Meron din tayong mga cash forward na mga beneficiaries na dito na lang nagkakaroon. Sir, gaano ba karami ang mga cash forward now that mechanized system na ang pagtulog? At a good question yan ha. Kasi nga, mechanization na babawasan yung requirement natin sa human resource, dinideploy na lang namin sila sa iba't ibang mga community work. At tama ka doon, very valid point yun. Alam natin with the efficiency na babawasan yung mano-mano na procedures, pero huwag kayo mag-alala, hindi naman ibig sabihin dito lang yung cash work natin. Meron din tayong cash work sa communities. So, ano po yung sa pang-abot center po dun sa Lulu? Kanina binisita ng ating Pangulo yung bago nating pag-abot center. Ang pag-abot center ay ang interim o pansamantalang shelter para sa mga kababayan natin na nai-reach out natin dahil nakatira sila sa mga lansangan. Kung matatandaan nyo, sa Metro Manila, nasa Pasay yon yung dating Pogo Hub. Kaya naman, may ilupahan tayo ng facility na ginawa natin yung temporary shelter para sa mga kababayan natin na ma-reach out natin. Ang target areas natin yung mga pamilya na nakatira sa lansangan sa Talisay City, Cebu City, Mandaue City, and Lapu-Lapu City. We are going to make sure na naaalis natin sila sa Pueblo at nailalagay natin sila sa temporary shelter. Pagtapos sa temporary shelter, in 30 days, iuwi natin sila sa kanilang mga probinsya. May kasama ng livelihood plan. Hindi yung ibabalik ka lang na, yun lang ulit kasi uulit ko naman yung problema. Ang ginagawa natin, pagbalik nila sa probinsya, na masigurado natin na hindi sila babalik sa lansangan. Alam nyo, kayo, mga mamamayan din kayo, pag dumadaan kayo sa lansangan, nakikita nyo yung mga pamilya na nakatira sa kalsada, sa ilalim tulay, may sense of anxiety sa inyo. Nag-worry kayo kung mapapano sila. Masulat namin sa inyo, aabutin natin sila para malayo natin